the power of collective prayer. Na ay power ang personal prayer, powerful pud ang collective. Multiplied ang power kung collective prayer. Ang atong text na makita sa Acts 4:23-31. Na dinhi ang mga butang nga nagapadayag kung unsa gyud ang gahom sa hinugpong, hiniusa o ang iglesia magampo. Kung tanaw na to ang background ani nga story, si John ug si Peter niadto sa hukmanan kay ayo sila atong sa kamasakiton. Miraculously na healed unya gidala sila sa hukmanan pero wa gid mamatud-an nga sala toy lang gibuhat, mao nang gihadlok lang sila nga i-persecute gyud ang mga Christian, persecute gyud ang mga followers ni Jesus Christ. Dinhi makita nimo unsay response sa church in times of persecution. Una, makita nato diha ang ilahang refuge. Asa sila dayon mo dango panahon sa mga kalisdanan. In verse 23, kay girilis mo dayon si Peter ug si John, adto dayon sila ingon diha. On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and elders had said to them. Asan sila ni adto? Niadto dayon sila to their own people. Mo nang ingon diha, they returned back to their own people. Sa atong mga problema o sa mga persecution o trouble sa kinabuhi, asa man gid mudangog Kristohanon? Dito ba siya mga amigo sa gawas? Dito ba sa laing mga tao sa komunidad? No. Dito gina sa church. Dito gina siya moadto. Mo gina iyang place of refuge. Di gina siya moadto sa iyang higala sa opisina, sa iyang classmate. Dili kay di mao ang iyang community. Ang iyang community mao gyud ang iglesia. Mo nang ang church mao refuge ni Peter ug ni John panahon sa trouble, persecution, una sa pressure. Mo nang they returned and they reported everything unsay gisulti sa gobyerno. Girip nila tanan nga pamatyon gid sila, pang-persecute sila kung magpadayon pagid sila og pagsangyaw mahitungod kang Hesus. Mo nang sa ato pong kinabuhi, asa man ta mo pour out sa atong mga taguol problema na magitay pahungawan. So sa mga Peter ug John aso gid sila pahungaw dito gid sa church. Dito gid sa iyahang mga kaigsunan. Dili gyud dito sa mga nasa gawas. They reported everything. Ikaduha, makita nato diha ang ilahang reliance, ang ilahang confidence. Asa gid sila nagsalig. In verse 24-26 ingon diha, when they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heaven and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth take their stand, and the rulers gathered together against the Lord and against His anointed one. So makita nimo ang ilahang prayer dinhi. Nag-recognize gud sila sa sovereignty sa Ginoo. Ingon gud sila nga sovereign Lord. Gikopya pud nila dito sa Salmo chapter 2. I-recognize nila nga ang Ginoo gyud ang control sa tanan. Di sila mahadlok. Kay balo sila nga ang Ginoo dili na ma-surprise sa mga panghitabo kay siya sovereign. Siya ang nakahibog gid sa tanan. Siya ang nagkontrol gid sa tanan. Nakasabot ang mga disciples ana. Diha sila nagsalig sa sovereignty sa Ginoo nga control sa tanan. Dili ma-surprise ang Ginoo sa himuon sa kaaway. Unya makita pud nimo diha nga sila pud nakasabot aning spiritual warfare. Kay bao ang mga apostles, kay bao ang mga disciples naagi persecution. Di gina pwede i-deny. Naagi mga threats. Naagi na yung mga paghulga. Sa atong kinabuhi karon hadlok gyud ta kay naay mga threats, dili threats nga pamatyon ta kun dili threats nga i-reject, fear of failure, pakyas or maulaw ta mag-evangelize. Ikatsawan, fear. Mao gid na ang ilang battle. Mao na ang sa mga disciples nga ilahang na experience. Dili na nila i-deny. Sila gyud ni salig. And they understood nga even sa mga persecution, kanang mga opposition, pwede na mahimong himuon sa Ginoo nga fulfill noon ang iyahang plano. Unang angay dili kabalak-an kanang mga kalisod kay mao hinuon ay agihanan nga ma-fulfill ang plano sa Ginoo. Like nahitabo kang Joseph dito sa Egypt, na imprison siya, na priso siya, dili dayto kadautan aron day ma-fulfill ang plano sa Ginoo. Unang ingon diha sa verse 27-28, indeed Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen.
natin. So sinabot gani si Pontius Pilate o si Herod, nag-combine sila og power para gyud i-persecute ang mga Christian. Pero ingon din ha sa last nga part sa 28, they did what your power and will had decide forehand. Ang mga Christian kay bao sila Peter og ni John nga gamiton ra diay si Herod og sila Pontius Pilate para ma-fulfill ang plano sa Ginoo. Unang sovereign gid ang Ginoo. Kung kita masayod nga sovereign ang Ginoo, di kita mahadlok. Fear fades when sovereignty is remembered. Hinumdum kanita unsa ka sovereign ang Ginoo, mawala gid ang mga kahadlok. And tanaw na to ilang request. Unsa request nila sa ilahang prayer? Nagpray man dayon ang church, no, the whole mga followers of Jesus, nagampo din sila in verse 29 ingon diha, now Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. What they prayed? Boldness. They requested boldness. They did not pray for protection. Wa sila naingon nga, Lord, protektahi in taon mi sa mga kaaway. Wala gimension diha. Ang ilang prayer is they requested boldness. Kaya pa sila nga nagi persecution, di gyud na i-deny. Pero nagpray sila og courage. They prayed for boldness. They did not pray for removal of threats, but courage to fulfill their mission. Mo nang pagsalig ra gyud sa Ginoo, nagampo lagi sila og kaisog. Makita nimo nga nagampo gid sila nga ma-continue ang work sa Ginoo, ma-continue ang mission. Mo nang para sa ila ha, mission matters. Wala sila nagampo, Lord, taga-ay may comfort, pero noon taga-ay may courage. Mas gi-prefer nila ang mission over comfort. O nanindot kaya ang ilang request. They prayed for boldness and they requested miracles. Diha sa 30, stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Stretch out. Nagampo gid sila og milagro ug nisalig gid sila sa Ginoo niana. And lastly, tanaw nimo ang resulta? The result sa collective prayer. After they prayed, the place where they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Katingalahan kayo ngang ilahang lugar nga giampuan milinog kalit og napuno sila sa balang espiritu og kita nimo they spoke the word of God. Wa gid sila kaba, wa sila kahadlok, perting isugag yun nagsulti sa mensahe sa kaluwasan. Ang na-experience nila power in the midst of persecution. They experience fearlessness. Grabe nga way kahadlok, mapuno ta sa balang espiritu, mawagi ng kahadlok sa atong pagkinabuhi. Taliwala nining mga kahadlok nato, fear, daghan tag kahadlokan nganong di ta magbuhat sa misyon sa Ginoo, na ay pride, daghan kaayo. Pero kung naang balang espiritu, mag-empower ka nato, mag-equip ka nato for kingdom's work. And also, they enjoyed the fruit of unity. Tungod na gyud kay sila in one accord, ingon diha, nagpray gid sila tibuok, no, iglesia. Division weakens spiritual authority. Munang power dinhi nag-multiply when they prayed together. Ang prayer dinhi nganong gitubag sa Ginoo nga nahimong power, dili kay daghan sila nagampo. Wa nagpasabot nga kung daghan mo nagampo, kusog kay daghay boses, no, dili ang gipasabot dinhi. Kun dili, kung daghay nagampo, daghay gitawag nato spiritual authority. Mo nay power diha, faith and spiritual authority. Mo nang kung daghay magampo diha, daghay faith niya na nga room. Daghay spiritual authority na nga room. Mo nang nindot kaayo sa corporate prayer nga ang iglesia gyud kinahanglan magampo kay diha gyud ang spiritual authority mahimo nga mulihok gyud ang kamot sa Ginoo pinaagid niya na. That is collective strength and effectiveness comes from unified collective prayer. Mo nang gibalik gina sa Matthew 18:19 to 20 nga if one to agree mo nang diha faith naa sa kasing-kasing nagtuog gyud diha ang power. Wala ang power diha sa kadaghan sa buses. Mo nang collective faith, not collective voices. When we unite our prayers and faith, makita gid nimo nga mas create gyud na og spiritual wave nga mulinog gyud, no, muuyog gyud ang foundation sa atong circumstances. Kung sa may mga nagbara diha sa mga circumstances nato, kadlukan nato, break gina, buak gina, mulinog gina. Communities buak gina, even kung sa mga problema nato ron sa kalibutan sa atong nasod, maguba gina tungod sa prayer with spiritual authority. And also the result is tungod bold man gid kay sila, they extended the gospel. The gospel was spread boldly nga ilahang gi-proclaim ug makita nimo nga kung ma-advance ang gospel na ay transformation sa mga katawhan. Munang makita nimo nga they increase rapidly sa ilahang panahon, grabing increase. Tungod kay they are bold, no, di sila mahadlok bisag pamatyon, ihawon, pangbitayon, di sila mahadlok niya. Munang they grew rapidly in the face of persecution. Muna ingon diha, unshakable courage, unstoppable God. Muna ang kinatibukan nga when the church
praise, no, kung magampo gyud ang tibok iglesia, ang gahom gyud moabot og ang kahadlok mahanaw, and the word, the gospel will be preached and people transformed. Dalay ko na Ginoo sa iyang balaang pulong.